Magandang araw po, si Dr. Willie Ong po to. Sa video na to, magtuturo ako ng mga tips para sa diabetes at para makaiwas tayo lahat sa diabetes. Ano po ang mga dahilan ng pagkakaroon ng diabetes? Dito po sa chart, makikita natin, pwede ito dahil sa unhealthy lifestyle, sa mga pagkain natin, yung mga bisyo, pwede din dahil sa obesity, sobrang pagkain, pwede rin namamana natin to sa magulang natin, nasa genes, at pwede rin magkaroon ng diabetes dahil sa problema sa lapay, pancreas, or sa liver. Okay? Hindi lahat po ng may diabetes may sintomas, pero karamihan nagkakaroon ng sintomas. Ito yung mga example ng mga symptoms ng diabetes. Yung iba pwedeng kain ng kain, pwedeng nauuhaw, pwedeng ihi ng ihi. Pwede rin namamayat yung pasyente kahit malakas siya kumakain. Minsan merong mga sugat na hindi gumagaling. Ang iba naman nagkakaroon ng impotence. At iba pang mga sintomas, pwedeng namamanhid or nangingimay yung kamay o yung paa. At minsan yung iba naman ay inom ng maraming tubig. Paano po natin malalaman kung may diabetes o wala? Ito po yung dapat natin gawin. Magpapacheck tayo ng fasting blood sugar. Ito po yung fasting blood sugar levels. So, hindi kayo kakain ng mga 10 to 12 hours sa gabi. Pagkagising nyo, magpapa-blood test tayo nitong fasting blood sugar. At depende sa resulta, malalaman natin kung normal, may mild diabetes or konting diabetes, or talagang may diabetes na. Pag ang fasting blood sugar nyo ay 99 o pababa, ibig sabihin normal kayo. Meron ding isang unit itong 5.5 millimoles per liter. Pareho din po yan. Iba lang yung mga numbers na ginagamit nila. Ngayon naman, kung ang fasting blood sugar mo ay umabot ng 125 up or 100 dito sa gitna, possible na magkakaroon ka na ng diabetes. Kailangan na mag-jet at mag-ingat dito. At kung mas mataas na sa 126, meron ng diabetes. Ngayon po, itong fasting blood sugar kasi, chine-check lang yung blood sugar nyo for 1 day. Merong mas magandang test, itong hemoglobin A1C, chine-check niya ang blood sugar nyo for the past 3 months. So, mas accurate ito. Ito naman yung mga levels para malaman kung normal or may diabetes ka na. Pareho pong pwede i-check to ng doktor. Siyempre, kung meron tayong diabetes or iiwas tayo, ito yung mga pagkain na iingatan natin. Dahil po triangle siya, pwedeng mas maraming kakainin natin itong nasa baba. Tulad ng mga gulay, yan, prutas na hindi matatamis, wheat bread, brown rice, yung cereals pwede din. Pagdating naman dito, mas babawasan na natin ang pagkain ito like karne, gatas, mga keso. Pag dito naman sa taas, talagang konting-konti lang ang dapat nakakainin nyo nito or iiwasan nyo na tulad ng soft drinks, butter, oil, tsaka mga tsokolate, mga matatamis, mga cakes. Konting-konti lang kasi nakakataas talaga yan ng blood sugar. Ito po yung mga pagkain iiwasan natin. Alam ko, favorite nyo to. Kaning puti, bread na puti, mas gusto natin brown rice or wheat bread. Or kung kakain ng kanin, konti lang, baka half cup or 1 cup. Ito, pancake, may whipped cream, talagang napakatamis nito. Mga donut, talagang iiwasan. Lahat ng klaseng cake na maraming icing, talagang iiwasan nyo to kasi nakakataas ng blood sugar, cholesterol, talagang nakakataba pa. Full cream milk, pwede po ang low-fat milk. At syempre, french fries, ang daming mantika niyan. Bacon, mataba na, marami pang mantika. Ito talaga yung iiwasan natin para umiwas sa diabetes at sakit sa puso. So, in summary, kung ito ang plato ninyo, kailangan kalahati ng plato ay gulay. Safe to sa may diabetes at mas konti yung karne at konti rin yung lalagyan ng kanin natin. So, ganyan po dapat ang hugis ng plato natin. At dapat syempre mag-exercise tayo para bumaba at makontrol yung blood sugar. Kailangan konting warm up, tapos pagka-exercise, meron din cool down. At minsan sa ibang tao, chine-check din natin yung blood sugar nila bago mag-exercise or pagkatapos mag-exercise.
So, in summary, ito yung gagawin natin para makontrol ang iyong blood sugar. Kumain ng tama, mag-exercise, at kung mataas ang iyong blood sugar, tulad ng sinabi ko kanina, kung diabetes levels na ito, kailangan nyo na uminom ng tableta or gamot. Pag hindi po nakuha ng tableta or gamot ang iyong diabetes, minsan yung iba nang kailangan ng mag-injection ng insulin. Pero wag po muna tayo matakot. Siyempre, using exercise and healthy diet, gusto natin makontrol ang iyong diabetes. So, kung mataas ang iyong blood sugar, please pumunta na sa doktor. Kung kailangan uminom ng gamot, uminom na ng gamot. Pag nakokontrol naman natin, tuloy nyo lang itong healthy lifestyle. Siyempre, gusto natin maging healthy kayo para ang buong Pilipinas very healthy para makatrabaho kayo maigi. God bless po.